alam mo yun, parang walang nagbago. Tingnan nga muna natin ano yung basa rito ng budget specialist ng Social Watch Philippines, Alce Kitalig. Magandang hapon. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes, sa mga tagapanood. Oo. Ano po ang inyong basa ngayon dito po sa 2026 National Budget? May mga iba kasing sinabi na parang ang tagal-tagal ng ating diskusyon, parang wala naman nagbago. Yun po nga actually, yun nga, may mga ano pa din, may mga ports pa rin no, na aprubahan ng PAICAM. Pagamat may mga pinapa ang Senado sa kanilang version, ay yung Bicameral Conference Committee ay naglagay pa rin ng mga ibang o naglagay pa rin ng mga ilang mga alokasyon na mayroong bahid ng port. Opo. Ayun. So, parang wala pa rin hong nagbago. Tinago lamang po ito mga pork barrel na to, insertions na to. Oh. Actually, nakakabahala nga kasi po, may mga red flags kami na pinilag na. No? So, dito, halimbawa, yung MAIPIF, yung Medical Assistance to Indigent Internationally Incapacitated Patients, actually, tumaas pa nga yung budget yan, ang 51 billion. So, yun talaga po nakinabahala namin yun. Inaasan pa mula sa version pa ng Kongreso. Opo. Na 49 billion. So, yung po isa namin mga kinabahala doon po sa bicameral conference sa version ng national budget. So, basa niyo po, ito'y gagamitin pa rin ng ilang mga politiko para mas bumango sila sa kanilang mga constituents, hindi diretso sa ospital. Mayroon po kami inaabangan na sinasabi nila na anti-EPAL provision saan tatanggalin daw yung intervention o yung paminialam ng mga legislators, mga babatas po dito po sa MAIPIF. Pero syempre po, kami po ay gusto namin malaman talaga yung talaga yung lengguwahe ng polisiya na yun. Pero sa amin po kasi nasa implementasyon pa rin yan eh. Depende pa rin sa implementasyon. So talagang wala na talagang wala na talagang bahid ng intervention ng ating mga mababatas. Sa amin po kasi dapat talaga yung pagbabayad sa mga health services ay dapat sa PhilHealth na po talaga sana inilagak sana yung pabuuan ng 51 billion na budget eh. Kaya lang dahil nandiyan na yung sa BICAM, ang amin na panawagan ay ibig na sana yung MAIPIF na budget. Opo. So, ulitin ko lang sir, sa inyo po, talagang marami pa rin questionable o red flag sa 2026 national budget. Tama po yan. Tsaka po, kung mapapangkit ko rin, yung sinali kasi yung version ng Kongreso, yung 243 billion na unprogrammed appropriations. Kami actually, yung panawagan namin dyan ay dapat pa-zero na po talaga yung unprogrammed appropriations na yan. Pero binalik nila yung version ng Kongreso na 243, although binaba ng Senado yan ng 174. Sandali Sir Alce, sa usapin naman ng flood control na talagang na-trauma yung tayo, no? Do you think ito'y continuous pa rin? Kahit po na maingay, masyado raw na inayos yung national budget, meron pa rin talaga? So, tatandaan po natin, binawasan, actually talaga parang tinanggal yung buong flood control program na budget ng DPWH to the tune of 215 billion. Pero po, meron po kasing programa, ang DPWH kung tawagin po ay Convergent Special Support Program, kung saan nandun actually nakalagak yung ibang mga mga flood control project kung tawagin ay flood mitigation structures. At saka po nakababahala po yun. Actually kasi doon kasi nilalagay talaga yung malaking insertion po talaga doon sa CSSP. Specifically yung Basic Infrastructure Program. Diyan po talaga nakakaroon ng malaking insertion pagdating po sa DPWH budget. Okay. Sa madaling salita po, Ginoong Kitalig, tinago lang sa ibang pangalan. Pero yung mga kalokohan, pork barrel, yung mga insertions, yung mga possible na huhut-hutan pa rin tayo, nandoon pa rin. Andyan pa rin po sila. At baga po ay hindi pa rin nawawala yan. Kahit nasabihin nila na actually na tinanggal na nila. Pero nandiyan pa rin po. At vulnerable pa rin yung ating budget po. Pagdating po sa hard at po soft support.
Oh, may hard tsaka soft pork pala? Opo, yung hard po, yun po yung mga infrastructure projects, no? Oo. Tapos po yung, yung mga soft, yan na po yung mga social assistance na kung saan ay nagkakaroon na ng intervention yung ating mga politiko. Pero 'di ba sabi nga ng DSWD, dapat hindi nakikisaw-saw si Congressman Kitalig, si Congressman Lourdes sa Tama po yun. 'di ba? Kasi dapat bakit po? Pero maging totoo tayo, 'di ba? Kahit saan tayo Ginoong Alce na makikita mo talaga na pag nagbibigayan ng mga ayuda, inaantay si mayor, si governor, si congressman. Tama po yun. Kaya nga po, yun nga, yung sinasabi ko nga kanina, sinasabi na mayroon gagawin na special provision na anti-EPAL provision, ay inabangan namin kung paano po ito pagka-formulate, no? So, yun. Pero, kasi po, ang kinakababahala pa rin namin dyan, yung implementasyon. Pagka pinagbawal po kasi, halimbawa kung matatandaan niyo po yung ating PDAP decision na Supreme Court, ang problema po doon, nung pinagbawal ang pork barrel, o post-enactment intervention, nang wala na ng paper trail. Hindi na natin na matrack na maayos kung nasa na yung pork, no? Para nangyayari, nagiging mas anekdota na lamang yung mga kwento na meron talaga pa rin na nangyayari na intervention. Halimbawa, may pila pa rin naman ng mga babayan natin at bawas sa mga opisina ng mga politiko. Totoo. So, yun po yung aming, kaya mamatayan pa rin namin talaga implementasyon itong special provision na yun, nasabi na anti-EPAL provision, para matiyak talaga natin na wala nang intervention yung mga politiko. Pero kasi ang po naman talaga doon, pwede naman ito nga dahil nasa papangyarihan naman ng Pangulo yung dito ng line item. So yung mga port para halimbawa ng mga maitip yung po sa DPWH project na talagang questionable ang pagkakagawa, ay ibito na po ng Pangulo. At yun na po, sa ito po, pagkakataon na po ito dahil ito na po ay nag-review na yung ating Office of the President saka yung DBM, no, ng 2026 budget, ay yun na po, aming ikayat po ang na talagang gamitin na yung veto power po ng Presidente para po talaga tanggalin na po itong mga questionable pork barrel. Sir Alce, ano po ang inyong opinion? Ano po yung basa po ninyo sa pagbibitiw ng isa na naman sa top official ng ICI na siyang tumitingin sa flood control anomalies? Opo, actually nakakalungkot nga na isa ng nag-ipag-resignan yung ating mga nasa labas. Okay lang po. Opo, yun nga po, nakakalungkot nga po na yung ating mga commissioners ng ICI ay isipag-resignan. Oo. Tsaka dito rin yung makikita na may kahinaan din talaga kasi actually yung yung ICI. Tsaka po yun nga, tsaka yun po, sana talaga mapasa yung mga panukalang batas para mas mapalaas yung magkaroon ng ngipin yung natin, no, yung ating yan pong body na po na yan para sa pag-iimbestiga ng mga infrastructure projects. Huling tanong ko po ito, Ginoong Kitalig, kasi sabi ni Pangulong Marcos talagang hindi siya nagpasko. Kawawa talaga siya. O hindi talaga siya nagpasko. Talagang binubusisi niya raw yung national budget, no? Meron pong reaction na by first week ng January 2026 ay reenacted na ito kasi late pipirmahan ni Pangulong Marcos ito nga pong national budget. Actually, January 5, exact date. Yes. Opo. Kami po, sa amin naman po dahil mas maigi na rin na talagang previewin na mabuti ng ating Office of the President at saka ng DPM yung ating 2026 na proposed budget na na ipapasa ng BICAM. Actually, yun nga din kasi po yung pong ating BICAM, hindi pa talaga aprobado yung yung BICAM Conference Committee report. Next week pa yan sa December 28. Actually, December 28 pala, sorry. Sa December 28 or 29 pa po nila aprobahan yan. At yung aming inaano nga po ay bantayan yung paaring mangyari kasi sa mga previous case pero po kasi tinatawag na post-bicameral post-bicam insertion na nangyari noon. Yun ang kailangan bantayan na sabi tapos na po yung BICAM. Pero tapos na yung BICAM pero may mga instances pa na nangyari yun na nakapag-insertion pa. Sa amin po, dapat yun talaga, ibito yun dahil hindi po yun talaga dumaan sa proseso. Pero yun lang dapat bantayan. Pabantayan po yan
Hindi Opo. po nangyayari yan ngayon, pero yun ang dapat bantayan ng ating executive para talagang maging kung ano po yung pinag-usapan lamang sa live stream, no, na proseso ng BICAM, ayun lang po dapat ang maipasa sa ating 2026 budget. At yun naman po 5 araw kasi na magiging reenacted yung budget ay hindi naman po tingin naman po ay hindi naman po ganung yung malaking epekto Opo. dahil ang nire-reenact lang din naman po doon ay yung mga sweldo ng ating mga Manggagawa. mga manggagawa sa gobyerno, saka po yung mga operating expenses so, sa office o ganyan, no, saka yung mga JO, saka yung mga judge order, saka po yung mga contract of service. Wala pa naman po mai-implement sa unang 5 araw na na mga dito mga major na mga proyekto at mga programa. Ang hiling lang po namin sana ay huwag matagalan po, no. Oo nga, Masyado. Kasi 2019 po umabot tayo ng 3 buwan na enacted yung budget. Opo. At that time, kaya po medyo palalaw pa doon. That's a long time. Medyo mahaba pa rin yung panahon na yon. Pero huwag na naman talo yung 10 taon. Oo. Pero kung yun po naman ay sinasabi lang natin na okay lang na ma-enact ng 5 araw. Wag lang masyado matagal. Pero tagdan to bagal ng mas mahaba pang panahon. Okay. So, yun lang po. Sir Yun ang Alce apekto. Kitalig, sir, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Social Salamat Watch din po. Philippines. Thank you, thank you. Salamat din po. Thank you.